Pag-uusapan natin, bakit nga ba weird ang panglasa at mga behavior ng mga Pilipino pagdating sa pagkain? Like example, may jowa yung pinsan ko galing ng Australia, tapos naghanap siya ng matamis. So may nakita siya na lalagyan ng ice cream sa freezer. Tapos sabi niya talaga si Tom, Marisol, kasi nagtry ka. Marisol? How come your ice cream, I think it went bad because it's a bit sour and it's black. Tapos, tinignan ko mabuti. Tom, dinuguan yung kinakain mo. Hindi yan ano, tinago ni Mama sa lalagyanan ng ice cream yung dinuguan. Kanin at kape. Hindi ko pa na-try. Masarap, masarap. Pero pa nga yung ano, yung mantika tas toyo. Parang adobo na yun sa akin. Alala ko na naman yung panahon na walang-wala. Marami ding pamahiin na nakabalot sa pagkain. Kapag may nabubulunan daw, may nakaalala sa'yo. Masaya siyang paniwalaan. Kasi, I mean, it doesn't do any harm to think na, oh, someone's thinking about it. Sana siya. Sana siya. Hearing is now in session in 3, 2, 1. Hello mga kapuso. Isa na naman pong session ang inyong mapapakinggan ngayong araw na ito. Sagit lang. Session suspended. Bakit? Ano nangyari? May kutsara dito. Kanina ko pa to, alam mo kanina ko pa to hinahanap. Kumakain ako, may sabaw yung pagkain, tinidor ginagamit ko. Saan to napunta? Ay, ewan ko, nakita ko lang dyan, pero alam ko na kung bakit may kutsara nahulog dyan. Bakit? Ano ngayon kung may nalaglag na kutsara? Kasi pag meron nahulog na kutsara, ibig sabihin meron tayong babaeng guest. Pamahiin nga to, no? Oo nga, sinasabi ngayon ng mga nanay natin nung pag may nalaglag na tinidor, lalaki darating, kutsara, babae ang darating. At tamang-tama yung pamahiin na yan dahil babae ang ating resource person ngayong araw na ito. Teka, Madam Chair, paano naman kung kutsilyo yung nalaglag? Eh di bakla ang bisita. Bakit? Bakla agad? Bakla agad kasi naging nanunusok or tinutusok. Hi! Depende kung top or bottom. Hi! Uy, huwag ka magulo. Pero babae talaga ang ating resource person ngayon dahil umayon nga ang pagkalaglag ng kutsara sa kanyang pagdating. Ang issue na ating iimbestigahan ngayon ay expert siya. Pag-uusapan natin, bakit nga ba weird ang panglasa at mga behavior ng mga Pilipino pagdating sa pagkain? Ay, naku naman. Pero bago natin simulan, syempre, simulan na natin ang session. Please rise for your honor, Madam Chair, Tuesday Vargas. Thank you so much. Thank you everybody for coming to the session. Please sit down for your second honor, Mr. Vice Chair Buboy Villar. Ayan, nakaupo na hindi na nga sila tumayo eh. Pati sa akin wala na silang paggalang. Papakahirap pa ako. Teka, bakit, sino ba tong babaeng bisita natin ngayon, Madam Chair? Eto na nga, actually, sobra kong excited kasi bukod sa I'm a fan, I have to say, expert sa pagkain po ang ating bisita ngayong araw na ito. Meron lang naman siyang 4.3 million na followers sa TikTok at 1.7 million sa YouTube. Konti lang. Wow, ang yaman nito. Konti lang. Karamihan dyan mga relatives. Oy! Ang dami niyang relatives. At dahil ito sa kanyang napakagandang food content, eto na po, dito sa Your Honor, live na live ang tinaguriang Lumpia Queen. Let's welcome Abby Marquez! Hi, Abby! Hello, everybody! Hello! You're so cute in person! What? Idol ko po kayo. Sobra. Salamat. May sinabi kayo anong ginagawa niyo sa lumpia? Yung knife scrape? Obligatory knife scrape. Yes. Wow. So you can hear the crunch. The crunch, patunay yun na, uy, crunchy. Ay, teka, natatakam na ako. May dala po ba kayong lumpia dyan? Siyempre. Parang naglalaway nga ako ng onte. Ipasok ang Pumasok lumpia! ka dali, tapos mag-hi ka na rin. Ay, Ay, yung totoo. Yung lumpia lang. Thank you. So, palakpakan naman natin si ate. Palakpakan na si ate. Ayan, katatapos lang ng pista niya. Pumila yung mga nakamaroon sa likod niya. Nasa reno. Gawin natin dito yung night scrape. Walang Wow. Ayan. Thank you. Binigyan natin yung nagluto. Abi, masarap to, Sorry. sige. Wow! Hindi ako niniwala. Puro rapper to. Hindi to yung lumpia niya. Baka napadpad lang sa'yo yung huling peraso. Yung... Ano yan? Approved by Lumpia Queen. One of my favorite lumpia places in Manila. Abi, bilang lumpia queen, ano naman pinagkaiba ng lumpia mo sa lumpia ng ibang gumagawa ng lumpia? Oo nga.
Lumpia ko, yung mga lumpia ko kasi puro kalokohan eh. Joke lang. Minsan, yung mga lumpia ko, kakaiba yung laman. Like, experiment ako ng popcorn lumpia or dessert lumpias like peach mango lumpia, strawberry cheesecake lumpia. Yan ang una mong nag-viral. Yeah, isa sa mga nauna kong lumpia experiments. And then sa savory, shawarma lumpia, beef Wellington lumpia. Oo. So, ginagamit ko yung lumpia bilang, kumbaga, vehicle for many different flavors. Talagang nag-experiment ako paano natin magagamit tong unique Filipino ingredient para explore pa tong potential niya. Sige nga, padamihin pa natin. Mag-suggest tayo ng mga kakaibang lumpia ako, sa kanya. dahil meron ako paresan, pwede ba yung lumpia pares? May paresan kasi siya. Pwede, na-imagine ko. Para siyang, pwede natin i-shred yung beef. Ay, oo, no? Tapos, yung sauce, iti-thicken natin, tapos doon mo siya isasaw-saw. Oh, yan na. Idea Parang yan ni birria, Buboy. pares, lumpia. Oh my God. Oh Ako my God. gusto ko medyo mature. Lumpiang hubad. Pero hindi yung lumpia yung hibad. Ikaw. Hindi. Yung nagluto yung nakahubad. Hindi. Eh kayo naman, di nyo ako pinapatapos. Ano ba? Walang laman kasi nga hubad. Oo. Yung Okay. kumbaga yung wrapper itself, gawan mo na ng flavor. So kumbaga, kung sa iba wonton, fritters, sa lumpia Gets. naman natin gawin. Oo. May Grabe iba-ibang yung utak, flavor. grabe. Sobrang creative. Oh. Diba? Tsaka gusto ko yung ginawa niya, may pinanood ako sa'yo, yung lumpia, tsaka sinigang. Boom! Oh, yes. Oh. One of my favorites yun. Pero alam mo, gumaganda at sumasarap ang kwentuhan natin. Nakalimutan natin panumpain ng ating resource Oo nga. person, ha? Oo nga. Na ano lang kami, na curious kami sa usapang lumpia. Kasi Pagkain kasi. dito ka nga pinakakilala. So bago tayo lumawig sa ating talakayan, nais kong iangat mo ang iyong kanang pisngi. Oo. Yan. At sumagot ng makatotohanan sa aking sasabihin. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help yourself? Opo. Ay, ang bait. Very good, very Ang good. bait. Opo. Ayan. So, Very at good. dahil dyan, may lumpia ka. Ayan. Oh, thank you. Yan. Okay. Dapat pala makasagot para may lumpia din. Oo, kainin mo na nakainin. Ikaw na ba? Nakakaano ka naman dyan. Okay. Yung alam mo yung pag may nagpe-pray, tas may nakaganon ng lumpia. Yan dyan, meron yan. Pag pakagat ka na. Let's pray. Yung lumpia nandito, parang monkey, kaya nakaipon sa pisngi. Ganun. Oh, so ang lumpia ang unang parang nauubos, no? At Yes. staple. Target lock kapag Oo. ka may handaan. So dami ng content creator, lalo na pagdating sa food, sa TikTok in particular, no? Kasi dyan kayo talaga lumipad eh, kayo lahat. So, but would you say with people like you, na ganyan na ang caliber, ganito na ang attitude, do we have a chance on putting Filipino cuisine or yung culinary eksena sa Pilipinas sa world stage? Tingin mo meron? Yeah, it's right now yun yung tinatry kong i-influence sa mga kapwa creators ko is we've been saying for a long time that Filipino food is gonna be the next big thing, but it really is supposed to be a sustained effort. So I keep encouraging everyone to make more Filipino food recipe videos. Oo. Like do more Filipino content. Alam mo, Abby, I think lumpia will be the pineapple fried rice of the Philippines. Kasi did you know? Totoo nga. Did you know that pineapple fried rice is not eaten by Thai people? It is Talaga not ba? part of the Thai menu. It was just created for tourists. And it's the number one most sold next to Pad Thai sa lahat ng mga pagkain. So, it was a propaganda or an activity na katuwaan ng Thai Tourism Board. Let's do a contest between the culinary people or the culinary world in Thailand and tingnan natin kung anong tutusok. And pineapple fried rice was the product. So I think lumpia is our chance na parang, lagi natin to kinakain, ba't hindi natin gawing kakaibang lumpia para makilala din tayo sa mundo? Parang entryway, Oo. gateway into Gateway. to the scene. Oh, Yeah. And thank you for pioneering the effort, Abby. I would like to say Glad- thank you. At tayo ay nasa mga food business din, so magpasalamat ka kay Abby. Oo, salamat sa iyo ha. Salamat ha. Okay. Ang hirap mag-please ng Pilipino kumain. Agree ba kayo? Yeah. Ang Yes. panlasa ng Pilipino medyo mahirap. Totoo. Pero na lang kung wala kang, bujay, di ba? Oo. Lalo pa pagka tipid, murang pagkain, paano magiging masarap? Ikaw ba anong naging challenge mo nung nagtayo ka ng paresan? Ang challenge ko talaga, kasi una-una sa lahat, di naman ako yung parang, ako lang yung parang taga-taste test eh. Airpat ko kasi talaga yung nagluluto ng pares ko. So, nung
Yung pares na yun, galing lang naman sa yabang yun. Ng tatay ko. So, hindi niya alam, nagtayo na ako ng negosyo yung pares ang kinabukasan. So, ang naging challenge sa akin kung paano ko naman siya i-market. Kasi sa dami din ng parang nagbebenta ng parisan. So, katulad ng sinabi mo, personality pa rin talaga yung magdadala. So, sinama ko yung personality ko doon sa pares. So, boom! Lumipad na rin siya. Nung pandemic niya to ginawa. Oo, nung pandemic ko rin siya ginawa. At thank God, no, dahil okay pa rin siya hanggang ngayon at masarap pa rin naman siya. Kaya nga yung sinabi niya na lumpia pares, sana gusto mo yung masarap pa rin naman siya. Hindi, eto na lang. Gagawin ni Abby, tapos isama mo sa menu mo, bayaran mo si Abby. Ide-develop niya yung gusto recipe. ko yan para may negosyo na rin ako. Oo, pwede siya mag-R&D ng recipes para sa'yo. Uy, pwede yun, pero wala mo nang bayad-bayad. Saka na pag kumita na. Yung, di ba pag-usapan vlogger, XD na muna. Diba? Ikaw din nag-food business ka dati, Abby. Kwentuhan mo naman kami, paano yung mga humble beginnings ng isang Abby Marquez? Yeah. So, ang food business ko, earliest one is, mahilig kasi talaga ako magluto para ipatikim sa ibang tao. As in, grade 5, grade 6. Masarap maging kapitbahay ito. Yeah. No? Or kaklase. Yeah. Masaya ako ka-bonding. As early as grade 5 or grade 6, I would bake cookies. And then, mahirap din yan. Ipapamigay ko siya sa mga classmate or teachers ko. Pero naging negosyo siya. Naningil na ako. One day, naningil na ako. So, nagbenta ako ng brownies and cookies. Nung high school naman, nagbenta ako ng pasta. As in, gumigising ako ng 5 a.m. Magluluto ako ng pasta. Tapos, wala lang. Pagka pupunta akong school, may dala akong pasta. Tapos kakainin ng mga tao. I didn't do it out of necessity really. But it's just my way of, tikman nyo tong luto ko. Parang ganun. Pero yung pinaka naging, ito yung pinaka medyo naging serious business, food business ko, was when I was in 4th year college. Pandemic kasi noon, so online class. Ang dapat namin gagawin was to, sa UP kasi meron kami itong parang restaurant, tea room. Yeah. Yes. And yung pinaka role or responsibility namin, or yung pinaka project namin was to take over that restaurant as students. Like, may ganun. i-take over nyo tong restaurant na to for like a whole semester. Ganyan. Pero dahil nga online class, hindi namin yun nagawa. Ang pinagawa sa amin ng teacher ko ay magtayo kayo ng individual food business. Yon. So, ang food business ko na ginawa ko nun, dapat 2 weeks lang siya, is lasagna, tsaka garlic parmesan, parang pizza nuts. Okay. Yan. It was supposed to run only for 2 weeks. Ang goal ko lang na revenue nun was like 5,000. Pero, nung sinimulan ko siya, bumabalik yung mga customer. It grew naturally through word of mouth. Na it received more success than I expected. Tumagal siya ng 6 months. So, 6 months kong niran itong lasagna business ko. And even until now, people talk about it and they ask me, do you still sell lasagna? Like, Tsaka tanong ko lang, pares ba yung parmesan tsaka parmesan? Parehas yun. Farmer John's. Farmer John's. Totoo nga yung tanong ko na yun. Hindi kasi nung narinig ko, ganda pakinggan parmesan. Parmesan. So, gusto ko lang talaga itanong, Parmesan. parmesan kaya yun? Parmesan. Yeah. Parmesan. Same. Yung pala yun, gano'n pala pronunciation nun? Yeah. Parmesan. Mag-UP nga rin ako. Ayan, merong Open University. Meron tayong 44 na mga libreng kurso na ino-offer sa Open University. Pwede yan, Buboy. Why not? Sa mga profesor po, ayan, ito po si Buboy Villar. Gusto niya pong makatapos sa pamantasan. So, connect po natin siya sa paaralan. Yes, please. Upang magbenta ng lasagna. At para alam niyo na yung parmesan. Yan. Parmesan. Nakakaloka. Bakit kasi yung mga pagkain na ibang bansa, ang sarap pakinggan no? Parmesan. Sa atin. Samantalang tayo ding-ding. Ganun mga pagkain, wall to wall. Kumbaga sa amin, sa Bisaya pa, utan Bisaya. Ang bantot pakinggan. Pero masarap naman, in fairness. Masarap, oo. Ito na yung mga weird. Kasi pinag-uusapan na natin yung kaweirdohan ng pagkain ng Pilipino. Alam nyo, totoo, sa mga nakikinig sa mundo, no? For our international friends, Filipino food is super duper amazing. You should try it. Alright? Please, for the love of God. Charos. Gusto ko lang kumita yung mga kapatid nating may restaurant sa buong mundo, no? Oo naman, support.
Marami kasing mga weird, kaya parang nadadala din yung ibang mga ano. Like, example, meron kami, may jowa yung pinsan ko, galing ng Australia. Tapos naghanap siya ng matamis. So may nakita siya na lalagyan ng ice cream sa freezer. So ginanon niya, tapos nagtataka siya, kinakain na niya. Ay, Tapos kinain titignan niya. namin, bakit niya kinakain yun? Tapos sabi niya talaga si Tom, Marisol, kasi Marisol? how come your ice cream, I think it went bad because it's a bit sour and it's black. Tapos, tinignan ko mabuti. Tom, dinuguan yung kinakain mo, hindi yan ano, tinago ni Mama sa lalagyanan ng ice cream yung dinuguan. May kain-kain niya. So, Akala niya na-trauma. chocolate. Iyak siya. Akala niya, chocolate ice cream, Rocky Road, it's not. It's dinuguan with puto. Yeah. That's what you ate. So, maraming natutrauma. Ito na yung mga katrauma-trauma pagkain. Sabihan niyo ako kung nakain nyo na to at anong take Sige, nyo sige, dito. sige. Alright. Sinigang o tinola na may ketchup. Pass. Pass? Ako, nung yung kaibigan ko, kumakain siya, sabi ko, weird na weird ako. Yan, lagyan mo ng ketchup. Try mo. Nung tinikman ko, masarap naman siya. Masarap kasi maasim. May asim. Matamis yung ketchup. Totoo. Masarap Wag lang talaga banana siya. ketchup, parang hindi bagay. Dapat ba tomato ketchup? Dapat tomato ketchup ba? Hindi ko alam kung anong nilagay O niya sige, doon. avocado na lang. Avocado. Di ba pinag-uusapan ketchup? Malay ko na kung may banana ba yun o Oo, ano. ibalay mo. Iba-iba kasing klase yung ketchup. Oo. Pass sa'yo, game. Oh, goods Wow, sa akin. kakaiba. Ako parang pass din. Parang, ang Sige, pass na din kadalasang ako. sausawan. Ang bilis. Ang bilis kausap. Parang disusila. Kasi ang laging partner ng sinigang kalamansi pati sili. Ganyan, Oo. lagi ang bagay Masak manghang. Kasi yun naman Oo, talaga eh. din ako. Pero ewan ko sa Pero yung kaibigan ko ketchup niya. ang Pero labo. goods naman. Okay, eto, Batanggenyo ako. So yes ako dito. Alam nyo na agad. Kanin at kape. Hindi ko pa na-try. Ikaw. Na-try ko kasi, parang ayoko yun. Parang pag kinain mo, ano ba to? Masarap. Eto Ha? Teka lang, may mga kondisyon kasi. Hindi lang basta kumuha ka ng 3-in-1, binuhos mo sa steamed rice. Tapos yung black coffee pa yung Oo, nilagay mo? Char yun. Char yun talaga. Ganon yan. Ganon. Pero ang sinasabi ko, pulang kanin, bagong saing, mainit. Minsan may tutong pa sa ilalim. Oh, yan. Para may konting umami yung sunog. May oo. umami talaga Oo. yung side na ilalim. Oo. Tapos yung kape, barako. So, yung burnt na lasa, alam mo yon, yung ganun, yung hinahanap pong parang char flavor na parang bagong saing na bigas na medyo may tutong-tutong. Parang nalalasahan ko. Oo. Ano siya, similar siya sa champurrado, yung lasa. Yes, yeah. Pero may konting burnt, smoky na Tapos flavor yung, profile. yung kanin, na-absorb niya ba yung kape? Or parang siyang pag nagsinigang ka, yung Kami lumulutang kinakain yung... namin agad. Tsaka hindi kakain. lang ibubus mo lahat. Unti lang, para mabasa lang yung kanin. Teka. okay. Yung kape na to ay nakahalo. Akala ko yung kape mismo na powder ilalagay. Hindi kasi nakikinig sa mga ano eh. Kaya kasi, yung utak ko, nandun na sa Ate Tuesday, kumakain ng kanin, tapos may breaded na kape. Hindi, nakatimpla na. Barako dapat. Okay. Sorry, it's my na may fault. gatas at asukal. Hindi, ano lang. Black lang. Minsan nilalagyan namin ng konting pantamis. Konting-konti lang. Oo. Tapos ibubuhos mo sa mainit na pulang kanin. Red rice. Naranasan ko na yan. Masarap nga naman talaga yan. Pero yun, may tamis-tamis onte. May tamis. Yung iba nga powdered milk nilalagay sa kanin. Hindi ko Yeah. na kaya. Yun, natikman ko na. Okay siya. Para Tingnan siyang, mo, kanya-kanya din ng parang kawir hindi doon siya eh. lutong ginataang... Meron pa nga yung mantika tas toyo. Oo, actually. Masarap din siya. Ah, Tapos yeah. parang adobo na yun sa akin. Yeah. Tapos naalala ko na naman yung Pantawid. panahon walang-wala kami. Yeah. Parang may paiyak na yung Naalala ko kasunod. na naman, ba't ba ito pinag-uusapan? Bring back sige. memories. Ibahin ko na lang para hindi ka na maiyak. Pangatlo, okay. Spaghetti with rice. Or pansit canton with rice. Pag may birthday, matik na yon. Kasi may rice, kasi syempre, libre Naghahalo-halo yun eh. na. Halo-halo na lahat yan. Labo-labo na sa tiyan to. Ako pas. Hindi ako kumakain ng carbs on Carb-loaded. carbs. Ako 'Cause sopas. us, like it girls, we don't do that. Ako to, buboy. Hindi ako si Georgina Wilson dito sa mga oras Sabi ko na to. na, kala ko nga, ikaw yun Yeah, eh. they're my friends like Anne, Georgina, Solen. Sabi ko na eh. They're my barkada. We don't eat that, right? Carbs Oh on my carbs. God. Yuck. Ikaw, Abby, kumakain ka ba doon? Spaghetti pass. Pero kumakain na, mahilig ako sa sopas na may kanin. So, Pansit canton na may kanin, yes. Ayan, panalo.
Hindi ko trip. Pancit Canton tas kanin? Hindi ko trip. Tapos ilalabo-labo mo? Hindi ko trip. Oh my God. Tapos mansi? Oh, nagaway na naman ako. O kaya yung may sabaw na hindi pancit canton, but yung mga itnok, ganun. Yan. Yung chicken Yan. noodle, yes, lagyan mo ng kanin. Ano ba Ay, kayo? mismo. Oh my gosh. Where did you grow up, guys? Charas. Mali pa talaga yung grammar ko. Where did you grow up? Ano grew up? Mali. Okay lang, parang tama naman sa akin. Okay, last na talaga. Biskwit at bagoong. Yak! Yikes. At least nag-agree na tayo. Nag-agree na tayo paminsan sa buhay natin. Sabi nung nanonood, grabe kayo sa akin. Yung writer pala, paborito ko yun, ha? Icha-challenge ka namin. Sama mo to minsan. Masarap yan. Anong klaseng bagoong muna? Yung luto. Yung syempre Yung yung may luto hibe, na yung may malalaki. hibe. Yung brown na. Yung dulong. Ang weird. Ano pa ba? Meron pa ba kayo naisip? Ito dati hindi ko madigs. Pero nadigs ko na nung tumanda na ako. Ano? Champurado tuyo. Yes. Ang Solid Oo, dati yun. hindi ko trip. Pero nung tumanda na ako, wow, masarap pala to. Solid yun. sarap. Solid. Talagang kinakain mo, ginagano mo pa sa champurado yun. Yeah. Naglalaban yung Alat maalat at at tamis. tamis. Diba? Yeah. Just Hindi- crispy hindi ko pa yung tuyo. Ako nilalagay ko pa nga suka yun eh. Hindi ko nilalagay yung suka sa champurado mismo ah. Baka sabihin nyo, sobrang weird ko na. Gulo ko kausap. Weird pala pinag-uusapan ako, inaano ko yung suka. Hindi, yung sasaw-saw mo muna, diba? Ganyan, sasaw-saw mo, ay panalo. Panalo May yung asim lasa. pa, yung ganun. Suka? Oo, tara, kain tayo. As in, yung tuyo, lalagay mo sa suka. Yes! Diba? Tapos, Kainin mo, tapos champurado. tapos susundan mo ng champurado? Yes! Ay, Oh, Ang talagang, sarap. yun ang weird. Diba? Ang weird. Alam mo, marami natatakot sa pagkain Pilipino. Actually, sa bahay namin in particular, meron kaming bagong uwi galing Japan, si Tita Nene. Oh. Okay. Ayaw na niyang umuwi ng Pilipinas dahil sa nangyari ito. Bakit? Katatapos na ng Pasko, tapos huli siyang kumain kasi nga long distance pa ang tawag doon. May kausap siya na friend sa Japan. So lahat kami tapos na kumain, kain siya. Higop siya ng sinigang. Pak. Ate Beth, bakit ang tabang nung sinigang? Bakit ganito? Nene, pinaghugasan na ng kamay yan ni Lola Idang. Ano ginagawa? Oh my God! Kaya mag-iingat kasi gawain din po ng mga Pilipino. Magtanong. Magtanong po tayo. Pagkatapos po namin kumain na nakakamay, naguhugas na rin po kami doon. Huwag niyo pong kakainin, ha? Oo, kasi uso yun kapag kunwari kakain na sa lamesa, di ba? O, hugas kamay muna. Minsan tabo pa nga yun eh. Diyos ko po. Nakain niya. Oh my God, Kadiri. At ito ang nakakatawa, inubos niya. Charos. Hindi, joke lang. Hindi niya inubos. Naloka si tita. Hindi na siya umuwi ulit sa Pilipinas. Mukha ni Dahil- Berber. Parang gusto niya na lumabas. Nasusuka na nga Oo. din ako. Pero Oh my ito na, God. going on the more serious side of all these things. So, yung mga kombong weird, yung mga pag-stretch ng toyo at mantika alin? O, sa mantika. kanin, ito ay mga bunga rin ng pagtitipid dahil alam naman natin we are in a third world country. Resources are far apart in between. Minsan scarce, lalong-lalo na nung panahon ng digmaan. Kaya maraming mga offals or offcuts, mga hindi normal na ginagamit pang sahog sa pagkain na na-develop ang cuisine ng Pilipinas. Kagaya ng kare-kare. Yeah. Ang kare-kare ay galing sa trimmings ng baka na hindi na ginagamit o kinakain ng mga Espanyol. Ang mani ay tirang mani galing sa ani na giniling at nabuo ang kare-kare. Dahil ano ba naman ang mga gulay niyan? Makikita sa bakuran natin, di ba? So, out of necessity. Sa tingin nyo ba ang mga weird na combo na ito ay masasabi nyo ring talagang Pilipinong-Pilipino kasi tayo rin yung likas na matipid at maparaan? Resourceful. Go, Yeah. Abby. Sige. I would say, ako more on touching on the, kung tatawagin ko ba siyang weird. Kasi para sa akin, as a person na mahilig magluto, I see things in like a technical aspect. Like for example, gatas na may kanin. Para sa ibang tao, weird siya. Pero nakikita ko siya as dairy plus carbs, starch. They technically work or match. Parang ganun. Pwede. Kayo. Parang okay lang din naman sa akin yun. Parang laban-laban na ako dun. Kaysa dun sa kape tapos breaded mo ng black coffee. Yeah. Oh my God. Huwag nyo naman pagtatawanan yung mga, Hindi. mga Batanggenyo dyan. Hindi. Mali lang yung pagkaintindi ko. Kasi yung sasabawan mo pala ng kape. Yeah. Okay yun. And taste is also subjective, di ba? Correct. Yeah. So, Yeah, it's subjective. yeah. So, para sa akin yung mga weird, what floats your boat?
Parang Kung anong masarap para sa'yo. Yes. Gora. Oo. Ako naman, tingin ko sumasalamin sa lipunang Pilipino kung paano natin itrato ang pagkain. Kasi indicative kung ano ang relasyon ng isang populasyon sa pagkain. Kung anong klaseng mga tao tayo. Yes. So kung tayo nagagamit natin ng tinatapon na ng iba, ginagawa nating masarap, ibig sabihin tayong mga Pilipino, ayaw natin may nasasayang. Yes, Totoo. exactly. Ayaw nating may nagugutom. Kung pwedeng gawing nakakabusog ito at masustansya naman, gagawa Yeah. natin ng paraan. Speaking, naalala ko tuloy yung ermat ko, pag yung kanin, yung pag malapit na mapanis, ewan ko kap sa mga Bisaya dira, kung makarelate ba mo, yung tinughong kung tawagin sa amin, yung pag, ano na siya, i-scrape mo ng ganun, tapos sasabawan mo, ang sarap. Ang sarap, tapos lalagyan mo siya ng asin. Wala, na-miss ko lang si Ermat. Ma, shout out. Tingnan Shout out, mo, ma. may sentimentality Yes. ano din, factor. Kasi Alala ko to. dahil sa mama niya, kumbaga sa iba, tapon na yun. Sabi nga nila, kanin baboy na yan. Pati baboy, inaagawan mo pa. Oo. Pero sa'yo may hugot. Oo. Kasi naalala mo si mama mo. Yeah. At saka, may ano yun pampalakas talaga siya. Parang lumakas talaga ako dun. Yung ilalim ng kaldero. Yes, tapos yung meron pang tutong-tutong. Ay, Doy, nalagyan mo ng asin, panalo. Ubus mo. Taob, Ay, kaldero. taob. Panis ng baboy. Ang labo. Pero ayun, kasi ganun tayo as a population. Parang Yeah. binibigyan natin ng iba pang kahulugan ang mga nagaganap sa pagkain. Because by nature, tayo mga Pilipino, according sa kasaysayan ha, Yeah. ang paggamit ng salitang pagkain sa Pilipinas, alam ko nasabi ko na to sa episode ni Tito Boy, no? Very inclusive. So, meron tayong tinatawag na hapagkainan. So, ito ay pag-share ng pagkain sa isang malaking mesa. Meron tayong nagsikainan, isang grupo ng mga tao kumain sabay-sabay. Nagpakain, isang may sponsor, nag-imbita ng mga tao. Kumbaga, food sa atin na sa social activity. Yan. Yes. Habang nagtatrabaho, kumakain ng lumpia. Yeah. Ganyan. Ba't kasi kayo naglalagay pagkain din sa harapan namin? So marami ding pamahiin na nakabalot sa kanya. Ibig sabihin, Yeah. kadikit ng paniniwala natin yung pagtrato sa pagkain. O, Yes, tingnan nyo kung exactly. meron na kayong narinig na ganito, Abby, sabihan mo kung sinasabihan ka ni mama mo nito, ha. Kapag may nahulog, kagaya kanina, na kutsara tinidor, may bisitang darating. Totoo ba yan? Pinaniniwalaan nyo ba yan? Ang ginagawa ko, tinatapong ko, may palamunin pa tayo. Wala na nga tayo makain, papasok pa ng bisita. Kaya pala nagkakamay na lang ang mga Pilipino para wala na malalaglag. Hindi ko siya na-observe. Hindi yan sinasabi sa house. Sinasabi, as a joke, pero parang hindi naman nasusunod. Hindi naman, wala naman Hindi dumadating. always, pero minsan pag nasusunod siya parang, oh, Ah. damn. Parang totoo Yeah. O eto, kapag may nabubulunan daw or nakagat mo yung dila mo or yung labi mo, may nakaalala sa'yo. Tapos minsan nagtatanong pa, number. Oh yeah, letter. Yung Letter. Ano number lagi mo sinasabi? 1, 2, 3. 69. Walang ganun sa letter. Wala ba Hanggang ganun? 28 lang ang alphabet. Eh di another alphabet ulit. Iikot mo ulit. Balik ulit sa A. Feeling ko, masaya siyang paniwalaan. Kasi, I mean, it doesn't do any harm to think na, oh, someone's thinking about me. Habang kumakain. Diba? Nabulunan ka na. Siyempre. Sana siya. May choking hazard, tapos number ang hinihingi mo. Iba rin yung Pilipino, number. Oh. Kulay violet na number. Hindi doktor ang hinihingi natin, ha? Doon sa ibang bansa, no? Oo. Ganun. Heimlich! Ginagano na kagad. Tayo, number! Number, dalian mo, number. 10, J, ganun. Mamamatay na ako. Jograd. Ayan na naman si Jograd. Special appearance na naman siya sa show natin. Okay. Kapag naliligpitan ang babae sa mesa daw, sabi ng mga matatanda, hindi daw makakapag-asawa. Naniniwala ka dyan, Abby? Iniiwasan din namin siyang gawin sa bahay. Wala namang talaga? mawawala. Yeah, kasi wala nang mawawala. Iniiwasan namin siyang gawin. Oh. Pero parang kabastusan, more on that kasi. Ako hindi pa mahiin. Parang may kumakain pa. Ah, yeah. Bakit nililigpitan Yun. nyo? Mhm. Eh, ang kadalasan na pinaka nahuhuling kumakain ay yung madaldal mong titang wala pang asawa. Totoo. Sa amin yung tatay ko. Ganun. Tsaka Doon masakit yung nagagalit nga liligpitan siya. ka, kumakain pa po ako. Mga ganon. Yeah. Tumutusok ka pa, tapos dinadala. Yeah. Huwag Oo yun nga, galing. medyo on the rude side lang siya. Yung tatay ko din ganun eh. I mean, pang dalaga yung pamahiin, di ba? Pero yung tatay ko nagagalit siya pagka nagliligpit kami habang kumakain siya. Kasi parang nara-rush siya. Or parang, ano ba yung kumakain pa ako, nililigpit nyo na. Ganun. Kabastusan siya, hindi siya pamahiin. Okay, next. Speaking of kabastusan, wag daw paglaruan ang pagkain dahil magtatampo ito. Kita mo yung lumpia, nakagano.
Habang tinutusok mo, no, ay magpatusok. Bakit ba umiiwas yung lumpia? Gumagano yung lumpia? Nagsabi ng tatay mo, ayan, nagtampo na. Totoo ba yan? Totoo ba? Nagtatampo, ang grasya siguro, hindi pagkain. Yeah. More on the... Ayokong may masayang. Ganun. Ano ba ibig sabihin pag pinaglalaruan? Like, nilalamutak mo? Hindi yung mga bata. Ginagano mo. Yan, susubo ka pa lang. Oh, kala mo kakain ako, ha? Hindi pa. Hindi pa. Ibang lagi naman, baby. Charos. Kainin mo yan. Bayang, ano ba take? Ano yung ano ko? Kamay ko. Okay, next. Sino ba yung magbe-birthday? Kailan birthday mo, Abby? June 16. Oh, malapit na. Hindi, layo pa. May masabi na. Taga nilagpasan mo muna, magbe-birthday muna ako. Ikaw kailan birthday? March 21. Oh, malapit na. Ang gulo ka usap. Ano ba yung host nyo? Masyadong plastikera. Anyway, kaya ako na-mention, ako kasi November, matagal pa. Ang pansit daw, kinakain for long life. Naniniwala ba kayo dito? O kayong mahilig sa pansit at kanin? Ako, si mama talaga, pag merong handaan, talagang inuuna niya talaga pansit. Kasi lagi ko narinig kay mama to, dito na yung pampaba ng buhay. Kain na. Talagang Meron pansit. ng noodles sa ganun, di ba? Birthday noodles. Yung pangalan ng recipe. Birthday noodles. Birthday noodles, ano siya? Chinese dish talaga siya na kinakain pag birthday For mo. good luck. For good luck, long life, ganun talaga. Yeah. Well, wala naman masama, di ba? Sino ba naman gustong umikli lang yung buhay mo? Di, pag ginanong-ganon mo yung pansit, pinaputol-putol mo, di, maiksi Magtatampo lang. Magaganon yung pansit. Lagi nagtatampo yung pagkain. Okay, speaking of tampo, sabi ng mga magulang natin, dapat simot ang plato after kumain. Bilang na bilang ang butil ng kanin na may iwan sa plato. Bilang yun daw ng araw na guguluhin ka kapag ikaw ay napunta sa purgatorio. May ganun daw. Ha? Teka, May andyan ba yan? purgatorio na tayo nagaganap my God. dito, ha? Meron ba yun? Ayun, tinan mo purgatorio yung nakasulat. Hindi ako nagja-joke. Oo. Pero naalala ko yung airpot ko naman. Yung airpot ko kasi medyo, yun yung gangster na sa pamilya namin bawal talaga yung may natitirang pagkain. Yung nanay ko kasi ang kulit, pinainom niya ako ng vitamins. Yung liquid. Ayaw ko talaga yung vitamins niya, yung liquid. Alam mo, ginawa sa akin. Sige na, tinitingal pa ako. Ano ba sa Tagalog yung tingal? Pinipilit ako. Naisuka ko dun sa ko. Yung vitamins. Yung vitamins, nagano ko sa pagkain. Sabi ng tatay ko, pag yan, hindi mo inubo sa pagkain mo, makikita mo. Makikita mo. Wala akong ginawa. Umiiyak ako, kinakain ko yung kanin na may vitamins. Nasinuka mo. Oo. Di naman, sorry sa mga pasintabi po sa mga kumakain pero totoo po talaga yun. Naalala ko na naman yung panahon na walang-wala. Nakakatawa tuloy, no? Pero totoong mahirap ang buhay, no? Totoo. Kasi mahal ang vitamins din, excuse me. Yeah. Tama. Okay na rin na kinain mo kasi kung hindi mo kinain, gaganon yung kanin. Yung mga pagkain ito, mga tampururo. Alam mo kayo, mga pagkain, grow up. Bakit yung kami ginagayan? Just grow up. Oh, shut up, ha? Okay. Alam mo, maganda na kutsara na lang yung nalaglag kasi meron na naman tayong strong na kababaihan representation Totoo. today. With relation sa pagkain, alam ko to sa culinary world, dominated ng mga lalaki. Yes. The best and well-known chefs are guys. Pero sa tingin mo, personal na opinion lang, Abby, sino mas masarap magluto? Babae o lalaki? Galingan mo! Bakit yung galing? Kasi gusto ko tama yung sagot niya. Kasi fan niya. Oo. Yeah. Pag mali, magtatampo ka. Gagano ka, Ako, I grew up eating my mother's cooking. So, I associated it with, yung cooking in general and good food, I associated it with yung pagluto in like a calm, therapeutic, very passionate cooking. Kasi yun yung nakikita ko growing up. My role model was my mother. Pero na-realize ko nga, the industry is predominantly male. Yeah. And I think it's because, siguro nung unang panahon, kasi, I mean, the culinary history goes back way, way back.
I think yun yung mga time na hindi pa masyadong pinapayagan ang mga kababaihan sa professional setting, like sa kusina. And cooking kasi in like restaurants, talagang bigating trabaho siya eh. It's also one of the things that affected my decision kung mag-work ba ako sa restaurant. Kasi iba yung luto sa bahay na isang patatas lang babalatan mo. Pero sa restaurant, magbubuhat ka ng kilo-kilong mga bigas, patatas. Bigas talagang, pa lang. Ano siya, labor intensive talaga siya. It's not for the old. Sabi nga ni Anthony Bourdain, he stopped cooking at the age of 35 kasi he can't hack it anymore. It's very, Standing very for 8 physical. to 10 hours sa line. Yeah. So feeling ko na associate yung kitchen work with male. But I'm really happy kasi ngayon, we have a lot of role models na in the culinary industry. Like, the head chef in Gordon Ramsay's restaurant in Newport is a girl. It's a woman, si Chef Bea. Then we also have Chef Margarita Flores, di ba? Oo nga. Yeah. So ngayon, nagkakaroon na tayo ng maraming role models. And I think it's also one of the things that, siguro on the side, na gusto ko rin maging kumaga inspiration or maging representative na young Filipino cook in the industry. Ganon. Thank you for saying young. Kasi alam mo, for the kids, I just observe because I also have a 24-year-old at home. No? Although my son really loves cooking, the entire house is a cooking house. Lahat kami nagluluto sa bahay. No? Nice. Very rare na may bata na interesado sa pagluluto. Most of them, they like to eat out or parang they like discovering restaurants. It's more of like a lifestyle thing rather than actually a passion or a profession that you would want to pursue. Well, thank you for saying you want to represent the young female culinary. True. Sikat yan ngayon eh, yung maano ulam ma. Hindi ka nagaganon. Maano ulam ma. Ikaw na mismo magluluto. Kasi, diba? Shoutout sa mga kabataan dyan. Yung gagano, no? By the way, i-guess ka rin namin. Mag-antay ka. Yung pag umuwi sa bahay, yung uhaw na, maano ulam ma. Yung gano'n na gano'n. At least siya na yung magluluto ako galing to kay Lumpia Queen. Tutunan ko to. Yeah. Diba? Tsaka tatandaan natin, cooking, if done right, and with passion, is an act of love. It is. So it's the best way to show your family that you care for them. Learn how to cook, guys. It's a valuable skill. Correct? You know what? You're right. At ang masasabi ko dyan ay, walakpakan natin si Abby Marquez, guys! Sobrang saya ko na nandito ka, Abby. Salamat po. I always knew na kahit napapanood lang kita for like a minute or so sa social media, alam ko na, merong something tong tao na to. The way you explain your recipes, the way you handle yourself on camera, it's a joy to watch. Thank you. For sure. Thank you so It's a much. joy to watch. Keep doing what you're doing. Keep inspiring the young ones. Keep on developing new recipes. And of course, thank you so much for meeting Gordon Ramsay and telling him na masarap ang lumpiang Pilipino. Yay! Ano sabi niya? Inechos ka lang ba niya? Masarap daw Hindi talaga. naman. Sabi ko nga sa kanya, bakit ang bait mo sa akin? Pagalitan mo ko. Sabi niya, teka lang. Natagalog siya. Tagalog nga. Sabi ko, Tagalog pala. Galing, no? Talagang inaral niya yung kultura din natin. Hindi, sobrang natuwa siya. Kakatawa. Taga-malay-balay bukid nun pala si Gordon Ramsay. Hindi pala siya Paring British. Gordon. Si Kuyang Gordon. Tricycle driver yan sa bukid nun eh. Ano ka ba? Umunlad lang yan. Yung nagtagalog, sabi ko tuloy, nakabaganon talaga si Derek eh. Ano ka mag-anak ni artista siya? Derek Ramsay. Kapatid niya, tsaka si Elizabeth nanay Ramsay. niya. Ay, naku. Acheche! Ikaw talaga. Abby Marquez, ladies and gentlemen. Thank you. Palakpakan po natin. Alright, hindi ka pwedeng umalis dito nang hindi natin ginagawa. Yun No? nga, kala ko mag-e-end ka na. Sabi ko, wala tayong executive. Hindi porket nagbigay siya ng lumpia, walang executive whisper, ano ka. Kailangan dalawang lumpia. Ha? Yan yung nahulog. Ay, hindi. Joke lang. Joke lang. Okay, dalawang tanong lang naman ito. Okay, una. Sa mga food content creator na kilala mo, Abby, sino ang hindi masarap magluto? Pwede mong ibulong at pwede mong sabihin. I can see in your eyes. Meron. Sabihin mo na. Nag-iisip ako. Okay. Sino na ba yung mga natikman ko ang luto? Huwag mo sabihin si Gordon Ramsay. Huy, Gordon! Hello, Chef Gordon. At sa mga taga Bukidnon. Oo. Ay, hindi ba siya taga doon talaga? Hindi nga. Hindi ba talaga?
So far, I can say na wala pa naman. Yung na-disappoint ako, wala pa naman. Alam mo, showbiz na si Abby. Oh. Hindi, wala pa talaga. Kasi bihira din eh. Tsaka mabait si Abby, hindi niya sasabihin. Tanungin mo yung Oo. pangalawa, Ito, baka ito, sakaling ito. Ano yan? mahulog Sa mga siya. content creators o influencers, kahit hindi sa food na nakasalumuha mo, sino ang pinakamayabang? I'm sure. Pinakamayabang. Kahit nga dito sa showbiz, Ano naman to? kahit nga dito sa showbiz, ang dadami yung mga mayayabang kayo sa Yung nung influencers nakita pa kaya. mo, na pag ganun ka, ba naman yan? Yabang. Nakakainis. Kala mo nun. God. Ano sabi niya? Ano nakita niya? Oh, sino pinakamayabang? Dali. Alam mo, Pwede mo ibulong. I will say, aminado kami magkakaibigan na mayayabang kami. Kayo lahat? Kami, Kat and Jean, Juju Mau, ako. Sinasabihan namin yung isa't isa na, ang yabang mo na, gano'n. Pero it's a playful... Yabang na parang puri pa rin. Ang yabang mo na medyo puri. Kasi, ito medyo mapapalalim. Pero, Go lang. yung gusto namin kasing gawin sa creator industry is, yung pinaka-status ng pagiging creator is mas ma-appreciate siya, especially when working with brands. So, niyayabangan namin na hindi dapat we know our worth. Ganyan. Ganong yabang. Pero yung In a yabang good na... way. In a good way. Pero yung yabang na... Yung totoo. Kailangan makita ko yan sa isang content Yung, mo. yung parang... Ang susunod nating lulutuin ay masyoray. And one thing I would say, yung mga super taas na ng narating na Yan yung feeling totoong natin mayabang, pag na-meet mo sila in person, ma-realize mo na sobrang down to earth nila. Wala. Pero yung totoo, sino talaga yung Oo. totoong Yung- mayabang? Sige Meron na, na in a good wala. way. Sige na, hindi ka namin pa-uuwiin. Doon naman tayo sa in a bad way. Oo. Sige na, isa Pwede mo lang. ibulong. Hindi kompleto yung araw namin pag wala to eh. Sige Teka, na. mag-iisip ako, maghuhukay ako. Kahit Baka kasi hindi hindi kami kulinarya, makatulog. i-message mo na lang sa akin. Ha? Pinakamayabang? Oo. Yung totoong mayabang in a bad way. Nung na-meet mo talagang gusto mo dukutin yung ice. Yung gano'n. Yung gusto mo nang gawin mo na rin siyang lumpia. Yun, ganon. gusto mo na siya ibalot at i-deep fry. Teka, mag-iisip ako. Yung kilala namin, na pero kahit hindi namin kilala, baka mapanood niya to. Bulong. Oh, sige. Hindi ko inakala! Totoo ba? Totoo ba? Hoy, si OA, kala mo ko anong pinulong ko. Oo, wag kayo wag niyo akong tatanong. Alam mo, dami nagpi-PM sa akin, Miss Tuesday, sige na Oo nga. please. Wala akong sasabihin. Oo. Dahil ang mga nag-guest namin dito, talagang safe. Oo, safe talaga Safe na sila. safe. Executive whisper. Depende sa presyo. Charis. Pero Charis. dahil dyan, sarado na ang episode. Palakpakan natin si Abby! Kakainis! Thank you, Abby, for being so forthcoming and very honest sa iyong mga answers sa Executive Whisper. Maraming salamat at good luck sa iyong culinary journey. Hindi lang sa career mo, pero in life. And we believe in you. Tumo. Nasa likod mo kami at salamat sa pagbandera ng flag ng Pilipinas sa culinary world. Thank you, Abby! Maraming salamat. Ano ba itong hininga ko? May lumpia na dito. Parang may iwas na ako. Anyway, dahil sa mga shinare, narito na ang aming naisip na batas. Tama yan. Ito po ang batas na tinatawag na walang basagan ng food trip law. Kung ano ang gusto mong kainin, go lang. Kainin mo yan. Kung sumakit ang iyong tiyan, edi go lang. Sikmura mo naman yan. Aray ko. Thank you, Abby. Maraming salamat sa ating lumpia queen. Ano man ang nais mong sabihin sa ating mga viewers at mga nakikinig? I encourage everyone to watch the episodes of Your Honor. Grabe. Yay! I will say, it really is, usually the podcasts or interviews I would attend, they really just wanna learn things about the guest. Pero gusto ko yung, nag-focus tayo sa discussion ng something really substantial and parang nandun pa rin yung guest story. Pero it really is something valuable to listen to for the audience. So, really appreciate Thank you the so show. much, nakakatuwa Abby. naman. Yeah. Thank Maraming you. salamat, Yeah. Abby. Arigato, And thanks. And ito, with guests like you, we wouldn't fall short on topics or discussions na makabuluhan para sa mga Pilipino. True. Ang layunin po ng Your Honor ay ma-entertain, number one, ang mga nakikinig at nanonood. Pero pangalawa, makaambag man lang tayo sa kalinangan ng isip ng mga tao at may mapapanood na po kayong makabuluhan Tumo. sa inyong mga platforms. Maraming salamat, Thank Abby! you.
Ayan. At sa aming pong tagapakinig at tagapanood, lagi pong tatandaan, deserve nyo pong tumawa. Tama, at deserve nyo rin pong sumaya. Kaya naman mula sa amin sa Yulol, ang hatid namin sa inyo ay More Tawa, More Saya. Hearing is now a joy!